Hallelujah, praise the Lord. Isa pong napakagandang araw sa lahat ng ating nakikinig at patuloy po na sumusubaybay sa atin sa pag-aaral ng Book of Matthew. At ngayon po ay nasa verse 21 hanggang 35 na po tayo ng chapter 18. At ako po ay magalak at masaya na ibahagi sa inyo ang title message natin that we are peacemaker. Nawa ang kapayapaan ng Diyos ay sumagana sa inyo kahit sa ano pa mang sitwasyon ninyo ngayon, ano man yung nararanasan, ito man ay kalungkutan, pasakit, problema, kabigatan ng loob, mga pagsubok, nawa po ang kapayapaan na bigay sa atin, dala sa atin ng kapuspusan ng banal na Espiritu ay manahan po sa atin. Dahil meron tayong tagapagligtas at si Kristo ay sumasa atin at wala pong problema na hindi natin malalagpasan sapagkat sabi ni Kristo, Shalom, ay iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan na hindi kayang ibigkaloob ng sanlibutan. No? At dahil tayo ay peace, we have the peace of Christ and we are peacemaker, kita ang mga tigbuhat o kalinaw. Amen? Dito po sa introduction, sa loob po ng simbahan, no? Ang simbahan hindi lamang po isang building but we are family. Ito ay nabubuo at bahagi at ang bawat isa ay mahalaga, mga bata, nakakatanda, mga balo, mga kabataan, lahat po ay parte ng katawan ni Kristo at siya ang ating head at siya ang ay sumasa atin, no? Ngunit bagamat isa tayong pamilya, tulad ng isang ordinaryong pamilya, nakakaranas po tayo ng mga conflict, hindi pagkakaunawaan, na ay mga kasakitan, hindi pagkakaintindihan, because makasayop gyud ta, no? Magkakaroon talaga tayo ng kamalian, na agad tayo mga shortcomings, ingon pa nila. Na atay makalain tagbuot sa iban o makasakit tayo sa iba and it's very hard po at very hassle at mahirap po ito i-handle kung may tao na may kasalanan sa iyo at nakikita mo sa loob ng simbahan, hindi maganda yung relasyon mo sa pastor o sa kapatiran. Meron pong ganitong sitwasyon. Lalo na paulit-ulit yung ginagawa sa atin, maaring chinichismis tayo. Tulad po ng mensahe natin last week. Kung meron pong hindi pagkakaunawaan, gawin po natin ito in private. Kung hindi kaya, maghanap ng witness. At kung hindi na talaga kaya, doon na gagawa ang disiplina sa loob ng simbahan. Pero hindi po para sabihin na tayo ay nanalo at sila ay natalo. Gusto natin po ibalik ang ating relasyon. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat, no? Sabi ng Panginoong Hesukristo, bulahan or blessed ang taong nagtigbuhat og kalinaw. Amen? So ano bang dapat nating gawin, no? So una, dito po sa storya ng Matthew 18:21 to 31, nangutana si Pedro kung ilang beses ba dapat tayo magpatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng kamalian. Alam niyo po ba na sa tradisyon nung unang panahon at ayon sa standard o sukdanan sa mga Pariseo ayon sa kanilang pag-aaral na literally dapat 3 beses lang. Kaya ang suggestion ni Pedro, sabi niya siguro kung more than 3, maganda siguro yung suggestion ko. Kaya sabi niya, 7 times ba, Panginoon? Mga kapatid, no? Pag tayo po ay nagpapatawad, hindi po dapat ito nakabase sa ating emosyon, no? Huwag po sukatan o sukdanan sa tao. Kaya ang ato emosyon is very limited. Masaya ka kaya nagpatawad ka, hindi masama ang loob mo kaya ayaw mo magpatawad o hintayin mo pang taon o kahit nakikita mo siya, no? Mahirap ako nga personally pag meron akong kagalit, very hard for me to preach
Kaya kung possible, kung meron akong kagalit ng Sunday or Saturday pa lang dahil mahirap po tumindig sa harapan na merong kang hinanakit, no? Maaari itong magamit sa personal nating sitwasyon o advantage. Kaya sinasuggest ko talaga, no, na wag nyo pong bigyan kung meron kayong sama ng loob sa pastor, wag po, no? Sapagkat baka matamaan ka, no? Baka magamit 'yun bilang advantage. Pero mali po 'yun, no? Dahil ang salita ng Diyos ay para sa tao, hindi parinig, no? Minsan ginagamit ito para pamparinig, 'di ba? Kaya mas lalong umiingit, baka pinaparinggan ako ni pastor, ganun. So, tulad ni Pedro, no? Naghatag siya og dako og offer more than 3, kaya sabi niya 7 times nagkwenta gihapon siya. So mali po ito. Hindi po dapat tayo nakabase sa ating emosyon kung kailan tayo magpapatawad, kung gaano kahaba o gaano kaikli. Ang sinasabi po ng Panginoon na magpatawad tayo ng 70 times 7. Ibig sabihin po nito, walang katapusan. 7 is a perfect number nung unang panibig. Ibig sabihin, eternal, walang limitasyon. Ganito po ang standard o sukdanan sa Diyos. No? Ang sukdanan sa tao, magpasaylo kung feel lang nato. Magpatawad tayo pag deserving siya. Pag hindi siya magpatawad, di rin ako magpapatawad. We call that pride. No? May pride ang tao. Magpasaylo siya kung sakto lang, kung magsorry siya og dili pod, no? Magpasaylo hangtod kapuyon ka. Sige na nga lang, patawarin ko. Hindi po, mali po itong standard na ito, no? Sinasabi at sinasuggest ng Bible na hindi po nakabase sa ating emosyon tayo ay magpapatawad, sapagkat ang emosyon natin up and down, 'di ba? Hindi siya constant o nami-maintain. Dili pito kundi kapito. Ibig sabihin, ang pagpasaylo sa giharian dili limitado. Ibig sabihin po nito, magpatawad po tayo unlimited, no? Walay katapusan, no? Eternal. So, kahit paulit-ulit, pero sinasabi ng Panginoon, blessed is the one who our peacemaker, hindi siya nagbibigay ng gubot sa iba, no? Wag natin pasakitan yung ating kapatiran, kapatid, kasama sa loob ng simbahan. Kahit ang mga bata, minsan nakikita ko, yung mga bata ayaw magsimba kasi laging pinapagalitan ng mga elders sa loob ng simbahan. Dahil maingay, hindi po. Wag po natin silang bigyan ng maging stumbling block po tayo sa kanila, no? So kung meron man silang maling ginagawa at paulit-ulit, gawin po natin ito with love, no? Sapagkat ang sukdanan sa Ginoo ay forever. Dito po sa 23 hanggang 35, ito po ang best example kung saan merong isang taong na nagkasala sa isang hari na hindi niya kayang bayaran kahit pa ilang beses siyang mabuhay. Ganon kalaki yung kanyang utang, pero nung merong kapatiran siya na nakita niya na may utang siya ng isang araw na sweldo, hindi niya mapatawad at pinakulong. So, ganito tayo, no? Tayo yung pinatawad pero hindi natin kayang patawarin yung nagkasala sa atin, no? So, dito ipinapakita na ang hari ay ang Diyos, no? Si Jesus, siya mismo nagpasaylo sa ato, bisag dako ang atong utang nga sala, no? We have unlimited sin na dapat tayong mapriso pila o mamatay ilang beses kahit mabuhay pa tayo, dili kabaylo ang atong sala. Pero yung kapatiran natin na nakagawa sa atin ng mali, chinismis tayo, hindi tayo binigyan o may sinabing mali, hindi natin kayang patawarin. Mahirap po ito gawin, sa totoo lang po. Pero kung makikita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin at sa kanila, makikita natin kahit hindi tayo deserving, pero gipasaylo ta sa Ginoo. Amen? So, ganito ang grasya sa Ginoo. Romans 5:8, samtang kita na atay sala, pero sa gugma sa Ginoo, kung dili sa gugma sa Panginoon,
hindi tayo makapagpatawad. Kaya alalahanin po natin yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Pasaylua kay gipasaylo ta, no? Colossians 3:13. Mao kini ang sukdanan sa Dios kung maalala ra nato ang iyang gihimo didto sa cross, no? Sa atong mga kasing-kasing. So, every time na meron tayong kagalit, meron tayong nakagawa sa atin ng mali, alalahanin natin, we are lost also. We are someone like them na dili deserving sa pagpasaylo sa Ginoo, pero salamat na lang sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? So, number 3, ang kasing-kasing naumol sa sukdanan sa Dios, no? Mga igsoon, unsa may gusto ang tuyo ng Panginoon sa ating buhay, i-treat daw natin ang mga tao na parang tulad ng mga bata, no? 'Di ba yung mga bata na nakasala, no? 'Di ba parang sige, hayaan mo na 'yun, bata naman 'yan eh. Parang ganun na lang, no? Kasi alam natin yung bata nagkakamali. Alam natin yung kunwari inutusan natin bumili ng sabon at mga asukal, tapos nagkamali siya pagbalik. Minsan nagagalit tayo, 'di ba? Pero kung iisipin natin, bata siya, no? Hindi niya alam at talagang mayroon siyang pagkakamali. So, patawarin, alang bugbugin natin, patayin natin, hindi po, 'di ba? Iniisip natin, kino-consider natin bata siya. Ganun daw ang dapat pagtingin natin sa ating mga kapatiran na nagkakamali. Treat them like a kid, like a child, sabi ng Panginoon, tulad ng gugma ng Ginoo sa atua, as God loves us. Ang mga tao sa Bible nga nakita nila ang gugma sa Ginoo sa ilang kinabuhi, God's love through them, ay ang example nito ang buhay ni Joseph. Dito sa Genesis chapter 50, ang nakita niya ang mga igsoon niya, no? Nakasala sa iya, gitraidor siya sa iyang mga igsoon, pero wala siya ni malus, no? What a gospel nature. Alam niyo pa ba na pag naatay gospel, kung meron na tayong ebanghelyo, we can forgive people. We can understand and embrace ang mga tao na naghimo sa ato dili maayo. Kani ang nature sang naay gospel. No, naa na batay gospel? Naa na batay Kristo sa atong kinabuhi, bag-uhon na nato ang atong kasing-kasing. Amen? So like David also, even yung kanyang father-in-law, no? Sino ba si David? Isang maliit na tao na nobody, pero kinainggitan siya dahil sa gugma sa Ginoo sa kanyang buhay. Ngunit hindi naging madali ang kanyang buhay sapagkat ilang beses siya pinagtangkaang patayin dahil sa selos, dahil sa masamang espiritu na nandoon sa kasing-kasing ni Saul. So, alam niyo pa, what I realize na ang sama pala ng loob, yung hindi tayo nagpapatawad, ay isa pang malaking ginagamit ni Satanas para i-destroy ang buhay natin. Kaya kung ayaw natin magamit ni Satanas ang buhay natin, magpatawad po tayo, forgive people. Amen? Maging peacemaker po tayo, hindi troublemaker. Amen? So wag natin gamitin o wag gamitin ni Satanas ang ating hindi magpatawad na puso para ma-destroy ang buhay ng ibang tao, para sabing tama tayo, kundi maging forgiving tayo sapagkat si Kristo nagpatawad sa atin. Si David na sinumpa ni Shimei, no? Pero wala siya ni malos. Nagpugong siya, no? Ngano, naa siya'y kapuspusan ng banal na espiritu. So ang mga tao pala na puspos ng panalangin, ng ebanghelyo, may Kristo sa buhay, walang revenge sa kanilang puso, walang sakit, sapagkat alim nala na ang Diyos ay nasa kanilang side, ang Diyos ang kanilang kakampi, ang Diyos ang magtatanggol sa kanila. So hindi po sa atin ang paghihiganti, hindi sa atin ang sasabihin natin, tayo ang magaling o tayo ang tama, hindi po. Ito ang nature ng may ebanghelyo. Number 2, unsang may sikreto. Pastor, hindi ko yan kaya, hindi man ako si David, hindi man ako si Joseph, no?
ang dapat po nating gawin pag meron tayong something in our hearts na hindi tayo makapagpatawad, no? Let's stop, take a deep breath and relax. Bigyan natin ng time yung sarili natin to reflect. Hindi tayo agad-agad magsabi, magsalita, no? Hinumdum mo nato ang kaayo sa Ginoo una sa atong kinabuhi, no? Kahit ano pang sabihin nila, ano pang nagawa nila, let's see the goodness of God in our lives, no? Na ano ba tayo, na nagdulot ba ang iyang sumpa sa ato? Wala, no? So wala na yang kapangyarihan sa atin yung kanilang sinasabi at sumpa, no? Isalig nato ang hustisya sa Ginoo. Amen. So Romans 12:19, ayaw pag panimalos itugyan ang tanan sa atong buhi nga Ginoo, sa atong buhay na Dios. Ang peacemaker dili dali matrigger, no? Yung taong na ay kapayapaan sa kanyang puso, hindi basta-basta nati-trigger yun. Unsay himuon niya, what the first thing na dapat niyang gawin, magampo, no? Iluhod sa Ginoo, mangutahan na sa Ginoo sa iyang plano. Una pod at nagpili sa kalinaw, dili ang pride na ako ang tatay, ako ang pastor, ako ang elder, ako ang mas matanda, no? Anak lang siya, mas bata siya, mas marami akong karanasan. Hindi po. We are peacemaker. Amen? So blessed ang tao, bulahan ang tao nga naghanap ng kalinaw, no? Dili sang gubot, no? Konklusyon, kita ang tigbuhat og kalinaw. Ang gusto at ang plano ng Panginoon sa loob ng simbahan, sa loob ng tahanan, sa ating personal na buhay ay hindi kaguluhan. Ito ay galing kay Satanas, kundi pag-ibig, kundi pagpapatawad, kundi pagmamahal, pag-asa, no? Amen. Magkinabuhi kita subay sa sukdanan sa Ginoo, dili sa standard sa tawo, sa atong emosyon. Kay si Jesus, gihubad niya ang iyang pagkaginoo. Siya ang nagbayad sa atong utang, sa atong dakong nga sala. Pero wala siya nagkwenta sa ato. Wala siya nag-limit nga hasta lang dire, no? Hanggang dito lamang ang papatawad. Pag magmali ka pa, bantay ka lang. 1, 2, 3. Hindi ganun ang Panginoon. Mahaba ang pisi ng Panginoon. Kaya ang tamang pangutana, unsay tama, kapila man ako magpasaylo, mali yun. Hindi yun ang dapat magtanong. Ang tanong, kapila man ako gipasaylo sa Ginoo. Amen? Kapila man ako gipasaylo. Ang pangutana, dili kapila ako magpasaylo sa uba. Ang pangutana, kapila man ka gipasaylo sa Ginoo sa imong gibuhat. Diba? So, ang kapayapaan nawa ay maiwan sa atin at ang kalinaw, ang gugma sa Ginoo naa sa atong kinabuhi. God bless you.